So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ang kapal, grabe mga minamahal, sobrang kapal ng muka ni Atty. Torion para mag-file ng ethics complaint laban dito kay Franz Castro kasi gusto nilang maligwak sa Kongreso itong si Franz Castro na dapat in the first place, ikaw yung kinakasuhan ng disbarment este ng obstruction of justice. Naalala ninyo, mga minamahal, sila ni Kibuloy sabay silang sumuko, kasama ni Kibuloy na sumuko. Itong si Atty. Torion, dapat ikaw yung kinakasuhan ng obstruction of justice Kinakasuhan ka din ng disbarment. Ikaw yung merong nilabag sa ating batas. Diba, samantalang yung kaso dito kay Franz Castro, fabricated to, gawa-gawa. Ipaliwanag ko sa inyo mga minamahal. Pero bago pa man natin ipaliwanag yung kasong kidnapping na ini-insist ni Atty. Torion laban dito kay Franz Castro, sino nga ba si Franz Castro? Si Franz Castro, mga minamahal, isa pong congresswoman na nakasilip ng 125 million confidential funds ni Sara Duterte na ginastos within 11 days. And then, after matapos mga minamahal, yung House Quad Committee hearing, isa din po si Franz Castro sa nag-file ng impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi tatlo yung nag-file, mga minamahal. Ay, hindi, dalawa. Yung Liberal, tapos yung Makabayan Bloc, sila na po yun. Tapos yung pangalawa, yung Magdalo. Tapos papangatluhan pa next week siguro ng mga kongresista, which is nafe-feel natin na parang ito po ay senyales ng majority. Diretso taas agad to, Senado agad tong impeachment ni Sara Duterte. Anyway, mga minamahal, itong si Franz Castro, gusto talaga nilang matanggal. Yan yung aking nakikita. Kasi galit sila dito kay Franz Castro. Sino ba naman ang hindi magagalit? Naging mitya ng pagkaletse-letse ng buhay ni Sara Duterte. Itong mga natuklasan, mga natuklasan na buong buo ni Franz Castro na isiniwalat at nag-viral sa mainstream media, sa mamamayang Pilipino, sa lahat ng social media platform. So ngayon, mga minamahal, sinamahan lang daw po. Dito na tayo sa main topic about sa mga lumad people. Sinamahan daw po ni Atty. Torion itong mga indigenous people na mag-file ng ethics complaint laban dito kay Franz Castro. So ano yung purpose nun? Para maligwak siya sa pagiging kongresista. Kasi ang ini-insist nila, convicted naman daw. Convicted sa regional trial court ninyo. Kasi binraso ninyo ang kaso. Pero maniwala kayo mga minamahal na sinamahan lang ni Atty. Torion itong mga lumad people? No, hindi. Part ka talaga ng plano. Kasi tingnan niyo yung sinusuportahan niya, ni Atty. Torion, si Kibuloy, si Digong, at isa lang din yung napansin ko yung inaakusan nila kay Franz Castro, kidnapping. Pero yung mga file na hinahawakan ni Atty. Torion, tingnan nyo kay Sara Duterte, pangungurakot sa kaban ng bayan, 'di ba, dito kay Kibuloy na child abuse. 'Di ba pansinin niyo, ang layo ng hindi naman makukulong itong si Franz Castro dahil sa pangangamkam sa kaban ng bayan. Hindi. Ginawan lang talaga nila ng issue itong si Franz Castro. Kaya nga minsan mahirap ang tumulong Kasi sa mga hindi nakakalam, si Franz Castro ay isa pong ACT teacher. Oo. So, si Franz Castro, hindi niya pwedeng abandonahin yung mga teacher na humingi sa kanya ng tulong kasi yun po yung niya Yun po yung ng sarili niya. Doon siya nakilala sa brand na ACT teacher, yung nakikipaglaban sa pagtaas ng sweldo ng mga guro, pinaglalaban niya yung rights ng mga guro. 'Di ba? So, minsan nakakatakot din ang tumulong kasi ang way lang naman talaga ni Franz Castro, mga minamahal, ang gusto niya lang naman talaga ay tumulong. So ano ba yung nangyari? Bakit napunta sa kaso na siya ay nangidnap Ganito mga minamahal ang issue dyan. Hindi po yung kidnapping uulitin ko, iba yung kidnapping dito sa tinatawag na rescuing. When you say kidnapping, kinidnap mo, hindi na nakita, mayroon kang ginawa, yun yung kidnap. 'Di ba? Kapag ni-rescue, tinulungan mo. Which is, hindi nila ma-distinguish, hindi nila historical distortion ang ginagawa nila sa madaling sabi, mga minamahal. Kasi hindi naman po yun yung totoong kwento Ganito, alam nyo naman po na naiipit yung mga indigenous people sa girian ng military forces at ng mga komunistang grupo. Naiipit sila, mga minamahal. So sa bundok na yon, sa komunidad na yon, meron pong mga non-government organization schools doon para sa mga lumad people. 'Di ba? So may mga
eskwelahan doon para kahit papaano hindi na left behind yung mga lumad people. 'Di ba? Mayroong mga non-government organization schools doon na nire-recognize naman po ng Department of Education. Ang problema nga lang kasi dito, may mga bugok na militar na sinasabi na yung NGO na yon, na schools na yon na nire-recognize ng Department of Education is front lang daw po. Madaling sabi, gusto nilang palabasin na front lang daw po ito, smoke screen lamang daw po ito ng mga komunistang grupo. Now, nung lumala yung girian, lumala yung putukan, mga minamahal, doon sa komunidad na yan, hindi na po nakayanan ng konsensya ng mga teacher. So, tumawag yung ibang teacher, humingi ng tulong dito kay Franz Castro kasi naiipit na sila sa girian. Humingi sila ng tulong, kinontak si Franz Castro, kaya pumunta doon. Imagine nyo na lang mga minamahal, pupunta ba dyan si Franz Castro sa Davao nang wala-wala lang? Hindi naman pupunta dyan si Franz Castro sa Davao, kaaway niya si Digong, ano lang yung gagawin sa kanya dyan ni Digong, diba? So pumunta siya doon kasi meron siyang mission, which is iligtas yung mga bata at mga teacher na naiipit doon sa girian ng mga komunistang grupo at ng military forces. Yun po yung mission doon ni Franz Castro. Now, nailigtas ba ni Franz Castro yung mga indigenous people at mga teacher? Opo, dinala po mga minamahal ni Franz Castro doon sa isang simbahan kung saan mas safe sila pansamantala doon. Ngayon, yun po yung naging mitya kung bakit kinasuhan ng kidnapping. Nakitaan nila ng butas ng mga kalaban si Franz Castro. Ginamit nilang way yung pagtulong ni Franz Castro, pinalabas nila na kidnapping. Sa papaanong paraan? Minanipula nila yung mga lumad people. Tinakot nila. So, na-convict si Franz Castro doon sa Regional Trial Court ng Davao. Which is ano pa nga ba nga asahan natin doon, mga minamahal? Yung Davao, ano yun ni Digong? 'Di ba? Pugad yun ni Digong. So, kaya hindi po nakukulong. May magtatanong, di ba may ma-convicted si Franz Castro doon sa kasong kidnapping? Oo, convicted itong si Franz Castro, mga minamahal. Pero hindi pa naman siya hinusgahan ng higher court, ng Supreme Court. So, ang kailangan dito na mag-judge sa kanya is yung Supreme Court, mga minamahal. Inapila niya po ito sa Court of Appeals. So, hindi di porket ikaw ay convicted dito sa RTC, ay pwede ka nang makulong. May rights pa po itong si Franz Castro at ginagamit niya yung rights niya na yun hanggang ngayon. Yan po yung totoo dyan. Masasabi lang natin na final executory na kung yung Supreme Court na mismo ang nag-judge na si Franz Castro ay convicted sa kasong kidnapping. Kaso mga minamahal, hindi pa naman po. Inapila niya po ito sa Court of Appeals. Ang ginagawa po talaga ng mga DDS ngayon is purely harassment dito kay Franz Castro. Purely harassment. Yan po yung aking nakikita, mga minamahal. Asan yung faith ninyo sa mamamayang Pilipino? Aber, si Franz Castro nanganganib yung buhay niya doon pero tinulungan niya yung mga kabataan, tinulungan niya yung mga kaguruan na mga naiipit sa girian ng komunistang grupo at ng mga military. 'Di ba? Tumulong na nga yung tao, napasama pa. Yan nga yung pangit, mga minamahal eh. Minsan kung sino pa yung tumutulong, sila pa yung napapasama. Kaya ang hirap tumulong sa panahon ngayon eh. Kasi minsan tumulong ka, papalabasin, ikaw pa yung masama. May mga ganong senaryo, 'di ba? Hindi ka tanggap-tanggap itong nangyari kay Franz Castro. Gusto lang talaga nilang matanggal si Franz Castro. Gawa nga po, mga minamahal, ng matabil din ng dila ni Franz at nakikita nila na threat itong si Franz Castro laban sa kanila. Nakikitang-kita naman natin na threat si Franz Castro. Tingnan ninyo. Si Franz ang isa sa nakabisto ng 125 million confidential funds ni Sara Duterte. Si Franz, hindi tumigil yan. Kakasabi ng impeach Sara Duterte. Tingnan nyo, nag-file din siya ng impeachment. 'Di ba? Nakikita ninyo, minsan kung sino talagang tumutulong, siya pa yung napapasama. Kaya wala talagang walang puso yung generation ngayon eh. Tinakot kasi nila yung yung lumad. Kung hindi nila tinakot yung lumad, wala naman yan. Oo, kasi alam ng lumad yung totoo. Tinakot lang nila yung indigenous people, yung magulang mismo ng indigenous people. Kasi kung kinidnap yan, mga minamahal, dapat sana hindi na nakita yan, yung mga batang yan. Kaso, kitang-kita naman ng mga guro na dinala doon ni Franz Castro sa mismong simbahan. So, paano nasabing kinidnap? 'Di ba?
Nakakaloka. Eh, doon final yung kaso sa Davao. Oh, talagang mafe-feel nyo, mga minamahal, na ano, talaga, magigilty talaga siya doon. Eh, binraso ba naman yung kaso? 'Di ba? Oh, yun yung totoo dyan. Kaya i-defend natin itong si Franz Castro. Ipaglaban itong si Franz Castro. Diba? Alright, so yun po mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.